DZRH Traslasyon 2025. Viva Señor Jesús Nazareno! Viva Señor Jesús Nazareno! Viva Señor Jesús Nazareno! Sinasamba ka namin, pinipinto. Kayo pa rin po ay patuloy na nakatutok sa special coverage ng DZRH para sa Traslasyon 2025. Ngayon pa rin pong Enero 9, pista opisyal sa lungsod ng Maynila. Inyo pa rin pong nakakasama sa pagpapatuloy ng special coverage ng DZRH. Ito po si Yuel Reyes. At ito ang inyong lingkod si Romel Fuertes. Lakay Romel, morning. Good morning at good afternoon na sa Good afternoon na pala. magandang tanghali, pero sa mga deboto ng Nazareno, medyo ang naobserbahan, Lakay Romel, mabagal yung usad ng andas. Kaya nga, maraming lugar kung saan nabalahaw yung andas sapagkat syempre hindi mo naman makontrol ang mga tao. Oo. Ha? Doon sa bahagi, Lakay, ng kanina nagtagal dalo doon sa Burgos Street, Ayala, higit 2 oras bago nakatawid sa Ayala Bridge. Usually, pagka dumadaan yan sa medyo makikipot na lansangan, dyan nagkakaaberya. Dyan talaga kahit papaano hindi mo maiwasan na tumigil ang andas. Tsaka kita dun sa live feed natin kanina, para sa tama. mga nakatutok sa atin sa RHTV, kuminsan kakaliwa, babaling ng pinakakaliwa, tas maya dediretso, tas kakanan ulit, tas mamaya kakaliwa na naman. Ay lalo na pagka talagang hindi na maiwasan na maglundagan yung mga deboto. Ay magsampahan sa ibabaw ng andas. Ayan ang isa sa mga pangunahing dahilan kaya bumabagal ang traslasyon. Lalo Lakay, yung disenyo ng andas ngayong taon, tinanggal yung apakan na usually last year inaapakan ng mga deboto. Ngayon na talagang kinakapitan nila yung likurang krus na nakikita natin sa live feed natin na may marami At saka yung nahuhulog. napansin ko yung disenyo ng andas ngayon padulas na Oo, padulas. Padulas Oo. no? Para kahit papaano hindi masampahan. masampahan at ma-discourage yung mga deboto na mag-unahan. At siyempre wala ka nang kakapitan Oo. Mag-i-slide ka Slide na lang, actually. oo. Pero just the same, talagang hindi maiwasan na Oo. magsampahan yung mga deboto. Lalo Lakay kung panata na ng Tama. mga kababayan natin. Oras mo natin alas 12 Gs. Basahin muna natin, Lakay, ang mga malalaking balita sa nagdaan. DZRH Special Coverage. DZRH Traslasyon 2025. Narito po ang mga malalaking balitang kinalap ng DZRH News Center, buong pwersa ng DZRH News. May kaugnayan pa rin po sa Traslasyon 2025. A DZRH Special Coverage. Umabot na sa higit 170,000 ang bilang ng mga taong nasa Quiapo ngayong Huwebes, Enero 9, 2025, kaninang alas 11 ng umaga. Ito'y base sa tala ng Multi-Agency Coordination Center ng Manila Public Information Office at inaasahang dadami pa hanggang sa mga susunod na oras. At nakisa naman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagdiriwang ng pista ng Jesus Nazareno ngayong araw. Sa pahayag ng Presidente, ang tradisyonal at makasaysayang pagdiriwang ng traslasyon ay nagbibigay daan para magkaroon ng pagkakaisa mga Pinoy sa pananampalataya. Maging silbing paalala din anya ito sa ating mga kababayan sa kapangyarihan ng Diyos na siyang dumidinig sa ating mga panalangin at tumutulong sa panahon ng ating mga pangangailangan. A DZRH Special Coverage. Kaugnay niyan, nanawagan naman ng pangalawang Pangulo, Vice President Sara Duterte, sa mga Pilipino na maging mapagpakumbaba, mabait at awa sa lahat ngayong pista ng Jesus Nazareno. Sa mensahe ni VP Sara, ang debosyon ng mga Pilipino sa Poong Nazareno ay testamento anya sa kanilang pagtitiwala sa gabay at tulong ng Diyos sa panahon ng pagsubok. Patuloy din na hinihimok ng Vice Presidente ang mga Pilipino na manalangin para sa kapakanan ng bansa, lalo na para sa mga kababayang nangangailangan at may sakit. A DZRH Special Coverage.
coverage. At tulad nga ng binabanggit natin kanina, UL, nagpapabagal sa traslasyon ang mga deboto na patuloy na umaakyat sa andas. Ayon sa Manila Police District, bumagal ang traslasyon nang umalis ito sa Quirino Grandstand at pagdaan sa harap ng MPD Station 5. Bagong umpisa ang traslasyon, alas 4:41 ng umaga at dadaan sa mga pangunahing lansangan ng Maynila patungo sa Quiapo area. DCRH Traslasyon 2025. Alas 12:12 ng tanghali, pinipilit pa rin ng mga deboto na makalapit at sumampa sa andas ng Jesus Nazareno. Pinalalapit na rin ng mga bata dito at sinasabing iniaalay sila para makapagpunas ng panyo kahit mariing ipinagbabawal ito ng PNP. Halos 4 na beses tumigil ang andas at gumigilid sa tulay ng Palangka dahil sa buhos ng tao na sumasalubong. Ganap na alas 11:58, nakaliko na ito papuntang Quezon Boulevard. DCRH Traslasyon 2025. At alamin na natin ang sitwasyon sa labas. Nasa bahagi ng Quezon Bridge ang ating kasamang si Kisses Abson at malaman natin kung nasa na ang andas. Kisses, please come in. Dito pa rin sa kahabaan ng Quezon Boulevard, ang andas ng Jesus Nazareno, pero malapit na siya doon sa may bahagi ng Arlegui. At kanya-kanya pa rin ang wagay-wagayan ng kanilang mga panyo at pagsigaw ng Viva Señor Jesus Nazareno ang mga deboto. Habang meron dalawang chopper, helicopter ng, I believe ito ay chopper ng Philippine National Police, ang nag-iikot kasabay po ng traslasyon ng Jesus Nazareno kung saan malapit dito sa may andas. Kanina pa sila umiikot, siguro mga 5 to 10 minutes na silang nag-iikot dito upang tingnan din ang seguridad. Bukod dyan, habang tinatanaw ng mga deboto dito ang andas ng Jesus Nazareno, isang babae ang hinimatay kanina lamang malapit sa aking tabi, nahilo sa siksikan ng mga tao at mabilis naman na rumisponde ang mga rescuer, ang mga medic upang alalayan yung hinimatay na deboto. So tinutungo na ng andas ang lugar ng Arlegui, tama ba, Kisses, sa mga oras na ito? Nakalagpas na dito nakalampas na. palikunan dyan sa may bahagi ng Arlegui. Okay. I believe yung unahan ng traslasyon ay nandoon na sa Arlegui. Medyo bumilis lang bahagya lamang. Pero nandito pa rin, halos katapatan pa rin ng tulay, dun sa may baba ng tulay, papuntang Quiapo Church, itong andas ng Jesus Nazareno at kanya-kanya pa rin nasigawan ng mga tao dito. Hindi pa tumitigil sa pagsigaw ng Viva Jesus Nazareno kasi medyo patil. Ayun, at nakikita natin dito sa may Quezon Boulevard, may isang building dito na kung saan ay makikita natin na habang ang mga deboto ay nandoon sa traslasyon yung iba, may mga nagsisipagbuhos naman ng mga tubig mula doon sa mga building. Siguro ito ay pampawala din ng init na kanilang nararamdaman. Diyan ba sa area nyo? Sa area nyo ba? Matindi ba ang sikat ng araw, Kisses? Hindi naman makulimlim, Okay, pero maalinsangan. Pero hindi maambon. Pero mukhang ilang minuto pa baka bumagsak na rin ang ulan na dito sa area ko. Madilim ba ang kaulapan sa area ng Quiapo, Kisses? Yes, medyo dumidilim na rin dito sa area ko. At ayan, kanya-kanya rin ang, ito nga yung sinasabi ko kanina, kanya-kanyang buhos na rin ng mga planggana at saka tabo ng tubig. Itong mga nasa building, din sa isang building dito, malapit, o dito sa kabaan ng Quezon Boulevard, para maimasmasan din yung mga deboto na nandoon at kasama sa traslasyon. So, yan na muna ang ating update. Pero teka lang, nandito pa rin sa Quezon Boulevard hanggang sa ngayon ang andas ng Jesus Nazareno. Naku, meron din mga bata dito pala na isinasampa ng kanilang mga magulang upang makita lamang. Ewan ko lang kung may maaabot ng kanilang tanong ng mga kabataan. Itong Jesus Nazareno. Nasa tapat na ng ibaba ng tulay. Malapit dito sa kahabaan ng Quezon Bridge. Itong andas ng Jesus Nazareno. Pero kahit pa paano, umuusad siya. Kisses, umuusad. Kahit pa paano. Umuusad naman, umuusad so far. Ayan, so yan na muna ang update dito sa area ko, sa may Quezon Boulevard para sa DZRH Traslasyon 2025. Ito po Kisses Abson.
Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Traslasyon 2025. Maraming salamat RH22 Kisa Sabson dyan sa Quezon Boulevard at Lakay nandun ngayon yung pinakaandas pa rin. Bahagyang ang bumilis dahil pagtawid kanina ng palangka nagtuloy-tuloy. Sana makisama ang panahon na Sana. fuel. Ay tulad nga nung binanggit ni Kisses, ay mayroong posibilidad na bumagsak ang ulan. Pag nagkataon, nako, lalong babagal ang usad ng andas. Sa history ba Lakay ng traslasyon pagka umulan lalong bumibilis? No, bumabagal. Bumabagal. Oo, bumabagal. Oo. Hindi ba dahil nag-aalisa na yung mga tao mas lalong tumitindi yung kanilang debosyon? Kasi regardless kung ano ang kalagayan ng panahon pero pagka ganyang umuulan, talagang hindi Tuloy. umusad ng mas mabilis ang andas Ang pagka andas. umuulan. Pero kung mapapansin nga natin kanina, mabilis ang naging pagtakbo o yung nitong andas. Pero balikan natin yung oras kanina, Lakay, ano? Nung binabantayan natin, nagsimula ito alas 4:41 ng madaling araw. Pagkatapos nung padasal, akala natin magtutuloy-tuloy dahil mabilis yung ikot kanina eh. Pero pagdating ng P. Burgos, tumagal ng 1 oras, Ayala Boulevard at doon na natagalan. Ako naalala ko, Yuel, nung nasa labas pa ako, nagpi-field ako at nagko-cover ako ng traslasyon. There was a time na umulan pero hapon na. At yun ang naging dahilan para lalong maantala ang pagpasok ng Jesus Nazareno sa Quiapo Church. Inaabot ng madaling Ay, araw nako. yan, Lakay. Oo, talagang nung mga nakalipas na Oo. taon, talagang madaling araw na tatapos. Unlike last year na yung oras nung Oo. alas 8 pa lamang, nakatawid agad ng Ayala Bridge. Mas mabilis. Mas mabilis. Yun ang pinakamabilis, kung di ako nagkakamali, na tinukoy Lakay ng Manila Police District. Pero ngayon, tingnan natin. Oo. Mukhang hindi na maabot yung pinakamabilis dahil marami-rami pa hong pagdaraanan nito. Ngayon, nasa Quezon Boulevard, kakaliwayan sa Arlegui, Fraternal Street, Vergara Street at sa marami pa hong iba. Ayan, yung mga makikipot na lugar na yan. Oo. Oo. At dako naman tayo. Andyan ba si Edwin Duque? Balikan natin si Kisa Sabson na nandyan ho sa Ayala. Hindi na pinadadaan. Ano yan? Hindi na pinadaraanan. Hindi na pinadaraanan yung kaninang dinaanan na Ayala Bridge. Tama ba? Sinara na sa mga motorista. Alright, alamin natin ang detalye mula kay RH22, Kisa Sabson. Kises. Okay, nandito na sa tapat ng sa baba ng bridge, katapat na ng baba ng bridge, ng Quezon Bridge itong andas ng Jesus. Bumilis ang ano. Bumilis. Oo. Bumilis ang andas ng Jesus Nazareno. At ito na, hindi na din mahulog ang karayang mga dami ng tao dito sa area ko, yung mga nakaantabay lamang. Hindi tayo makalapit sa mismong traslasyon kasi medyo talagang delikado na doon. Dapat tayo ay sumama. Pero ito na, katulad na, nagsigawan na sila ng Viva Jesus, Senyor Santo Niño. At ito, pati yung mga bata na ngayon, nandito na. At ito pa pala, yung mga sasakyan na nandito, hindi ko alam kung magagamit pa itong mga sasakyan na dito dahil sinampahan na yan. Kung naririnig nyo ang mga sigaw ng mga nandito, mga deboto ng Jesus Nazareno, kanya-kanyang sigaw ng Paano Viva yung mga Jesus. nakaparadang sasakyan, sinampahan na ng mga deboto? Sinampahan na Naku, hindi maiiwasan talaga. Sasakyan ng media, sasakyan ng polis, Naku. ay sinampahan na nila at hindi mapigilan. At kung naririnig nyo ang ingay, ito yung sinasabi kong chopper, nakaikot din at mababa ang lipad dito sa may tapat natin mismo sa Quezon Boulevard, habang nandito rin yung andas ng Jesus Nazareno. Ayan, medyo tumigil yung andas dahil pa rin doon sa mga nagsasampahan na mga deboto. So nasa ilalim na ng tulay ng Ayala ang andas, Nasa baba tama na ba? ng tulay Aha. ng Quezon Bridge. Itong Jesus
Jesus na Nazareno at konting-konti na lang dito nandun na sila sa may bahagi ng Arlegui Street at eto Kisses, dun sa mga nakikinig sa atin, lalo sa radyo, yung mga bata na binabanggit mo kanina, mismong yung mga magulang ba nila yung nag-aakit sa kanila na makalapit doon sa andas? Oo, katulad na lang nitong katabi ko na nagsinampa mo yung anak mo, no? Kanina, anak niyo po ito? Anak niya sinampa niyo at nakita naman niya yung Jesus Nazareno. Nakita mo yung andas ng Jesus Nazareno? Nakita mo daw? Ilang taon yung anak niya? Ilang taon? Ilang taon yung anak mo, kuya? 2 taong gulang. Bakit? Anong panata? Ano daw ang panataan niyo, kuya? Ayan, maayos na kalusugan daw ang kanyang kahilingan para sa kanyang pamilya. At kahit siguro hindi pa naiintindihan itong kanyang anak, ay tinuturuan na niya kung paano sumampalataya sa Jesus Nazareno. At nandito na, nakatapat na sa akin mismo ang anak ng Jesus Nazareno. At hindi pa rin magamayaw at sigawan ng mga tao dito sa aking kinalalagyan. Ikaw Kisses, ay deboto ng Jesus Nazareno. Anong nararamdaman mo ngayon na nasa harap po mismo yung andas? Alam mo, Yuel at Romel, hindi ko pa talaga lubusang makita at nagbabase ako doon sa video. Ang liit ko kasi alam niyo naman yan. Yung nasa unahan ko, pinagbabasehan ko ng mga video na kanilang kinukuha. Pero mas masarap kasi tingnan ang Jesus Nazareno kung mismong from your naked eye ay makikita mo siya. Pero so far, dahil hindi kaya ng ating height, hanggang sa video na lang nila. Pero kita-kita sa mga video nila, napakalapit natin sa andas ng Jesus Nazareno. Okay, babalikan ka ulit namin Kisses, pero ingat lalo yung surge ng mga tao, yung flow, sabi nga sundan kung ano lang yung magiging takbo. Obviously, out of control na ang sitwasyon. Hindi na talaga mapipigil yan ng mga pulis or any security elements. Alright, maraming salamat RH22 Kisses Abson. Babalikan ka namin sa area mo na nandyan pa rin sa ilalim ng Ayala Bridge. At least umuusad kahit pa mabilis. paano. Hindi katulad ng takbo kanina, talagang tataka ka. Nandun pa rin sa P. Burgos. Ang dako muna tayo, Sige, lakay sa ibang balita. Ibang balita pero napaka-importante sapagkat nalalapit na ang halalan sa Mayo ay natukoy na yung mga tinatawag na areas of concern ng COMELEC at ito yung maabot sa 403. Dami. Sige, at naroon natin kasamang si Edniel Parosa. Edniel. Well, inilabas na ng Commission on Elections ang lista nito ng areas of concern ay yung mga lugar na binabantayan dahil sa posibleng kaguluhang may kinalaman sa darating na halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, kabuang 430 lugar ang napasama sa tala dahil sa presensya ng tunggaliang political o political rivalry, mga banta ng mga lokal na grupo gaya ng private armed group at ilan pang maaring magasik ng problema sa eleksyon. Kabilang na rito ang 188 lugar na nasa yellow category, 177 nasa orange category, at 38 na lugar na may pinakamataas na antas ng banta o yung mga nasa red category. Karamihan dito sa mga nasa red category ay mga syudad at munisipalidad na matatagpuan sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Pero paglilinaw ng ahensya, kasama ng security sector, maaari pa itong magbago simula sa panahon ng kampanyahan. Tinukoy ang election areas of concern kasabay ng paglulunsad o pagbubukas ng National Election Monitoring Center dito sa Campo Crame, kasama ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ito si Edniel Parosa, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Edniel. Lakay Romel. Marami nagtatanong, ito bang pinatawag mong areas of concern, eventually ito rin yung mga idedeklara na election hotspot? Tama ba, Edniel? Meron tayong, actually ito na yung term, Romel, wala na yung hotspot area. Ito na yung term. Pero meron tayong yung pinakamataas pang classification. Ito yung mga lugar na maaaring isa lang sa COMELEC control. Ibig sabihin,
COMELEC yung pinaka-in-authority pagdating sa security ng isang lugar. So far as COMELEC control is yung pag-uusapan, wala pa. Wala pa. Romel. Pero yung mga nasa red category, yung 38 areas na yan, potentially, yan na yung mga maaaring mapabot, mapalagay doon. Pero still, wala pa naman tayo sa campaign season, pinangangambahan na madagdagan at posible ring mabago o ma-reshuffle sa mga nabanggit na nasa listahan. Kumbaga yung ilan sa bilang na 403 elections areas of concern, ilan dyan kandidato na para isailalim sa kontrol ng COMELEC, hindi ba, Edniel? Tama, Romel. At of course, ang panalangin natin is sana, hindi wala naman talagang mailagay dahil yan ay toka na rin ang security Tama. sector at paglilinaw na nga rin ng COMELEC. Ito namang areas of concern na list, hindi ibig sabihin yan na kapag nasa red category ka ay lumipat ka na ng ibang lugar dahil delikado sa iyong pinaroroon. Hindi. Yan ay marker lamang ng security Tama. sector, meaning the PNP at AFP, para challenge na rin sa kanila na mapanatili yung kaayusan yan sa mga nabanggit na lugar. Okay. Maraming salamat, Edniel Parosa. Babalik pa tayo para sa ilan pa mga update dito pa rin sa paglulunsad ng National Election Monitoring Center. Balik sa inyo, Romel at Yuel. Maraming salamat, RH52 Edniel Parosa. A DZRH special coverage. Saka sana lakay, wag nang dumami yung mga election-related violence na tama. napapanood natin. Dahil dyan din naman nakabase kung idedektar ang hotspot yung kanilang lugar. At magandang pagkakataon itong translasyon para isama natin sa panalangin ang ating bansa lalo't nalalapit na ang halalan sa Mayo. Isama po natin sa panalangin yan. Hindi man makadalo sa physical na translasyon, ang sabi nga ng Quiapo Church, ang mahalaga yung panalangin, yung deboto at yung sinseridad ng mananampalataya. Bueno lakay, babalik muna tayo, maghahanap buhay muna tayo. Ang ating oras, alas 12:28 ng tanghali. A DZRH special coverage. DZRH Traslasyon 2025. Inyo pa rin pong nakakasama sa pagpapatuloy ng ating special coverage. Ito po si Yuel Reyes. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Dakuha naman natin, lakay, ang papalapit na ba diyan sa bahagi ng malapit lang ito sa Globo de Oro. Ayan. Andun ang ating kasamang si RH23 Edwin Duque. Edwin, nasan ka na, Edwin? At panahon na ba ang andas, Edwin? Tuman na yung andas dito sa area ko, Kuya Fumel. At ito nga, kabanlang palangka ngayon ay puro basura yung iniwan. At yung, pero malinis na, kunti na lang. Pero makikita mo yung pagod ng mga deboto, maging mga kapulisan na dito kanina. Ngayon ay makikita mo lahat nakahiga, nakaupo at hinihingal doon sa pagod, no, at sa tuwa na nasilayan nila ang si Jesus Nazareno na dumaan dito sa lugar. At malapos na gumaran papuntang Quezon Boulevard, ang papuntang Arlegi ay nagpahiwan na iba. Bawat natadaanan na Romel, nagpapahiwan na yan. So yung sumasalubong, yung mga hindi nasilayan sa Quirino Grand Stand na dito na dumiretso sa bahagi ng Quezon Boulevard o sa Quiapo. So kaya lahat ng hindi nadaanan, inaabangan sa iba't ibang lugar o mahanap ng paraan, kahit iskinita, kahit bawal, lumulusot yan ng ating mga kababayan na deboto. Pero kapag nadaanan ng Jesus Nazareno, habang sa kaito ng handa, tumitigil na yan, hindi na sumasama. Pero yung bakas ng kanilang pagod, yung bakas ng kanilang pagkipagtulakan, ipakita mo hapo-hapo at hindi na ininda kung masasagasana, nakahiga rito sa magilid-kilid. Yung iba naman dito sa halos sa gitna ng kalsada na yan yung buwan ng kanilang pagod, hirap. Sige nga, mag-interview ka nga nung isang deboto dyan. Kung anong pakiramdam, obviously, of course, pagod. Pero bukod doon, ano pa ba ang kanilang nararamdaman? Edwin, mag-interview ka ng isang deboto dyan sa area mo, Edwin. Masarap makapakinig ng Rodel mga kwento ng dahil deboto. nakaupo na. Anong pakiramdam mo kay Rodel na kanina pagod ka, hapang-hapon at ngayon ay na dumaan na rito yung handa na ano yung pakiramdam mo? Napakasaya at saka napakasarap sa pakiramdam na nakalapit man lang sa andas at nakahawak ng lubid.
isang fulfilling sa katawan at saka sa Panginoon. Taga saan ka, kuya? Marikina po. Marikina. Marikina. Malanday Marikina po. Malanday Marikina. Kasama Anong- kasama mo? Ang aking pamilya po. Ang aking Ito. Kasama niya yung nanay, Aha. asawa, kuya, anak. Dito sila sa gilid ng kalsada. Pero kanina makita mo talagang akala mo hindi kaya. Pero nung lumipas na, dumaan na yung anda. Lahat na rito nakaupo. Itanong mo nga, Edwin, itanong mo kung ilang taon na nilang ginagawa itong panata na to na pagsama sa traslasyon. At ano ang panalangin na natupad sa kanilang panata na ito, Edwin? Go ahead, Edwin. Edwin. Tinatanong ni Lakay Romel kung ano yung panata nung pamilya, kung bakit taon-taon. Ano panata mo sa tinga ganito mag-translasyon at ano yung mga natupad sa mga panata mo? Every year naman, nung bago pa lang kami kasal ni Mrs. na manata na ako at pinangako ko na every year, handog yung sarili ko dito taon-taon. Kaya every year talaga kasama ko ang family ko. Sa ngayon kasi wala ang Mrs. ko na. Pero Ano yung mga natupad doon sa mga panata mo? ayun, ang wish sa mga sa panata ko, nakaalis kahit paano si Mrs. magandang kalagayan niya rin sa ibang bansa. Isang malaking fulfilling para sa Panginoon. Maraming salamat sa Nazareno. Ano, ilang taon ka nang namamanata, kuya? May 17 years na po. 17 years. Matagal na, no? Sa tagal ng noon, ano ba yung mga karanasan mo sa ganitong mga pagdating ng translasyon? Sa ngayon po, medyo may malaki na yung pinagkaiba niya compare sa mga nauna noon. Sa ngayon po, medyo hindi na ganun siya ka-hirap. Saka medyo disiplinado na ng mga tao. Aware na rin sila. Malaking pagbabago. Malaking pagbabago na napakaganda. Unti-unti natututo na tayo na magdisiplina sa ating mga sarili. Ayan. Ano yung panawagan mo na sa susunod na translasyon? Sa susunod na translasyon, yung mga namamanata, ugalin pa rin natin na maging disiplinado, pagtulong sa mga katulad ng mga nahihirapan na nasa loob. Tuloy-tuloy pa rin, ganun pa rin. Yun lamang po. Edwin, may tatanong lang ako sa kanya. Ano nga uli ang pangalan niya? Edwin. Medyo Ayan. Ano rin Higit pangalan ng mo? konti. Si Rodel Ampuan. No, Rodel Ampuan. Kasi yung mga sumasama sa traslasyon, karamihan dyan, or lahat yan nakayapak, hindi ba? Tama ba ako? Lahat nakayapak dito. Kung nakatsinelos ka, nakasapatos. Tama. Ngayon, sa kanilang pag-uwi, paano yan? Maglalakad sila mula dyan sa area ng Quiapo, pabalik ng kanilang bahay sa Marikina. Kasi marami akong napupuna na yung mga pauwi na galing ng traslasyon ay naglalakad. Sila ganun din ba ang kanilang gagawin? Or Yung iba, Lakay, nag-MRT o LRT. Pwede naman daw nakapaa. bahagi rin ba ng panata nila yan? Kayo naglalakad papunta rito dahil nga wala masakit halos. Paano ngayon? Pagod na pagod kayo, pauwi kayo. Paano yung pagsaka nyo pabalik ka Marikina? Ano po ba, pinapahupa lang po namin yung handa sa marami pang tao. Pero okay naman po, sanay naman po lagi. Kung taon-taon naman po ganito ginagawa namin. Maglalakad rin kayo pauwi? Hanggang LRT po, hanggang LRT. Apo. Okay. Mula doon. Nakapa pa rin kayo? Yes po, nakapa pa rin. Wala pa sa bahay nyo, from Marikina to dito sa Quiapo, nakapa kayo? Apo, yun po yung panata namin, hindi po talaga kami nagtitinelas kada Hindi po. sumasakit yung paa nyo sa init at talim ng mga napakan nyo? Hindi naman po. Minsan nakakaano, pero iniisip namin na makita si Kong Nazareno. Okay. Ano pakiramdam mo kayo, kuya? Masayang-masaya po, kasama ko po ang pamilya ko nga. Fulfilling po na kita rin po ng pinakabunso ko yung unang taon niya dito sa Andas. Kanina nakita kita, nagipag-hilangan ng lubid at nakita ko halos sa magsiksikan, magkapupukan ng ulo. Kapag ganun ba, ano yung nararamdaman mo? Nasasaktan ka ba? Hindi ko po iniisip yung ganun. Ang iniisip ko po ay mahawakan yung lubid at makapag-pray na maayos habang hawak-hawak ang lubid. Napansin mo ba, Edwin, patanong ako, napansin na umikli ba yung tali? Kasi may mga reports na natanggap tayo kanina na naputol. Pihit ulit. Edwin, pihit.
Umihina Sige, signal medyo na. ayusin mo muna signal mo. Pero maraming salamat kay tatay na nagbahagi ng kanyang storya Karanasan. sa pamamanata dito sa Poong Jesus Nazareno. Doon ka nga magtataka, Yuel. Speaking mo yung tinutukoy mo lubid, napakakapal nun. Barko nga ang Oo, tali sa barko yun yung ginagamit eh. Anyet, dahil sa dami ng mga tao, napuputol. May mga hinala yung iba na baka may mga dalang kung anong matalim sa kanilang kamay, pero napakadelikado naman nun. Oo. At Kasi may mga paniniwala na once na pinutol yung lube o makakuha ka ng makakuha buhagi. ka ng kahit na kaunti lang, Oo. magandang kumbaga swerte. Swerte. Oo, ayan. Ba't ang Pinoy napakahilig sa swerte? Oo nga of course kasama sa pamahiin, Oo. kasama sa kultura. At ginagamit nga ro ng iba, Lakay, naririnig ko sa mga namamanata rin na pag nakakuha sila ng lubid, nilalagay sa ilalim ng unan o di kaya Aba, naman talaga, oo. yung panyo na ipinampunas doon sa imahen, itinatabi at yun daw nagdadala sa kanila ng swerte at Swerte. pag-iingat na rin Well, sa kanilang pamilya. Well, kanya-kanyang paniniwala. Respeto na lang din natin. Malay mo naman kung sa kanila nagkatotoo. O masisisi mo ba sila na hindi maniwala? Oo. Hindi ba? But ang sinasabi naman ng Quiapo Church, may dagdag ko na rin na Lakay. Sige, go ahead. Nang pinaka-importante dito, hindi yung nakikitang imahe, hindi yung nakikitang kahoy. Hindi yung physical na Hindi anyo. yung physical, kundi yung Spiritual. spiritual na Ayan. pananampalataya. Kamustahin muna natin, Lakay, ang nandoon na. Ang tanaw na ba dyan o nandyan na mismo ang andas? RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Nasa Arlegui Street. Giselle. Go ahead. Sino ba sa kanila? Sino talaga? Final. Balikan na natin. Balikan natin si Kisses. RH22 Kisses Nasa Samson. Arlegui na ba? Nasa Arlegui na ang andas. Nasa kanto ng Arlegui ang andas ng Jesus Nazareno, hindi na umaandar. Doon sa kanto ang andas. Ang sabi nito mga nakausap ko dito ay nag-water ang andas ng Jesus Nazareno kaya hindi siya umaandar. Bukod pa doon sa mga tao, mga deboto at may mga sumasalubong na rin at saka sumusunod kasi mula dito sa aking kinalalagyan yung mga grupo ng mga barangay, yung mga grupo ng mga mamamasan, dito sila nagsisimula ng formation para sa mga tao. So yung andas sa aking tanda 10 minuto, 15 minutos na hindi umaandar dito sa kanto ng Arlegui, pinakakanto ng Arlegui at Quezon Boulevard. Ano yan? Nabalahaw ang andas? Tama ba? Nabalahaw ba? Oo, nabalahaw. Medyo nakatagilid yung andas. Nakatagilid. Ibig sabihin nandun pa rin sa Quezon Boulevard, Kisses. Kantong-kanto ng Arlegui at ng Quezon Boulevard. Marami bang sumalubong dyan sa sa Arlegui? Totoong maraming sumalubong dito sa may Arlegui, kaya hindi na rin makaandar din siguro itong andas at hindi na maitulak. Bukod pa sa mga marami din talaga ang mga sumasampas doon sa mismong andas, kaya hindi rin sila makausad. At bukod doon, habang ako'y nagre-report, ako'y naiisip din doon sa mga... Ayan, naghiyawan. Ang andas ng Nazareno, doon papasok ng Arlegui. Naghiyawan sila ng umusad na. Tama ba? Tama, Ayan. kapag umuusad ang andasa, Naghihiyawan ng mga tao. Naghihiyawan na. So yun ang area. At ngayon ay, kung kanina, tanaw ko dito ang andas ngayon, hindi ko na siya makita dahil tuluyan na siyang gumalaw at medyo bumilis na nung naitulak na yung andas ng Jesus Nazareno. So yun naman ang update dito sa aking area. Ayan. Sige. Para sa Traslasyon 2025. Maraming salamat RH22 Kisses Samson. Pero babalikan ka pa namin dyan sa bahaging yan ng Arlegui Street at pihit-pihit ng konti. Si naman, Lakay, In the kamustahin meantime, natin? si Giselle Ricafort. Giselle, nasan area ka? Lakay, 11 pa yung dadaanan ng Traslasyon ni Jesus Nazareno
bago makarating dito sa kilalagyan nating Plaza del Carmen, kung saan dagsa na rin yung mga deboto ng Nazareno dahil inabuti raw nilang dito na lamang maghintay sa poon para doon sa tradisyonal na lamirata o yung dungaw dito sa San Sebastian Church. Dito titigil saglit mamaya yung prosesyon upang ipagtagpo yung poon sa imahe naman ng Nuestra Señora del Carmen de San Sebastian. Simbolo daw kasi yan ang pagpapakita ng hari at reyna o ng pagkikita ng hari at reyna ng Quiapo para gabayan yung mga deboto sa pagdarasal at simbolo raw ng pagmamahal ng isang ina gaya ng pagmamahal ng Birheng Maria kay Jesus. Halo yung mga naghihintay sa dungaw kabilang yung mga bata, matatanda, mayroon ditong mga first timer o matatagal ng faithful, yung mga nag-ipon-ipon dito sa may tapat ng simbahan. Mas pinili ng iba na maghintay dito sa San Sebastian kaysa raw sumama doon sa traslasyon dahil mas dama raw nila si Jesus Nazareno dito at hindi na nila kailangan pang makipagbalyahan kung saan meron pang mga nagkakasakitan. Noong isang taon na kay alas 2:57 ng hapon naganap yung dungaw, dumating dito yung traslasyon, pero pasado alas 12 o alas 12:45 na ng tanghali, malayo pa rin yung antas o maski yung pinakaulo ng prosesyon o yung seryales, hindi pa ramdam dito sa may simbahan. Hindi pa nila nadadaanan yung Carcel Street, yung pinakamaliit na kalye na papasukan nitong traslasyon bago tumbukin itong Hidalgo Street patungo dito sa Plaza del Carmen. Para sa traslasyon 2025, ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Traslasyon 2025, a DZRH special coverage. Ayan. So, nung nakalipas na traslasyon na 2024 ay pasado alas 12 nang mangyari yung Dungaw. traditional na dungaw dyan sa simbahan ng San Sebastian. Pero ngayon, naku, Alas 12:46 na lang ay. alauna na. Wala pa rin. Matagal-tagal nga talaga. Oo. So, sa pagtaya ko hapon na siguro. Bago sa bagay. Or bago kumagat ang dilim. Doon pala mangyayari yung traditional na dungaw. At may update tayo dito Lakay, yung kanina nang umalis yung andas sa Quirino Grandstand, alas 4:41 nagpapatuloy yung pahalik o pagpupugay sa imahe ng Nazareno at ngayong alas 12 ng tanghali yan po ay opisyal nang nagtapos. At mamaya antabayanan pa ho ninyo ang mga updates ng ating RH reporters na nakabantay pa rin sa iba't ibang street na daraanan ng traslasyon. So ilan ang estimate ng kapulisan as of anong oras yun? Yung 170,000? Ang huli natin kanina na bukod kasi Oo. bukod ng estimate ng Manila Police District at ng mismong galing sa command center, pero As of 11 a.m. As of 11 a.m. 170,000 sa Quiapo area. Quiapo alone, ha? Oo. Kasi ang pagtaya, aabot daw. Yung kabuuan na, nasa 7 million Marami. Oo, nasa 7 million. Pero yung kaninang crowd estimate, pero alas 8 pa ito, for sure, napakarami na dito Lakay. 550,000 yung 8 a.m. crowd ng Manila Police District. Siguro kabuuan na ito, pero hinihintay pa natin na makonsolidate lahat ng reports na yan. At ang nakalulungkot, habang lumolobo yung bilang ng mga devotees, ay nadadagdagan din yung listahan ng mga nasasaktan. Kanina meron na tayo natanggap na report na ilan na ang hinimatay. Marami-rami to na diba? inilalayan ng Philippine Red Cross. So, Ayun. nasa higit 300 na ang Diba? nakapaa kasi. Tsaka hindi rin maiwasan yung hilo, yung gitgitan. Iba kapag nagdikit-dikit, sabi nga ng unang paalala sa atin, huwag mo nang labanan kung ano yung flow, yung current ng tao, kundi makisabay ka na lang. Kasi kung lalo ka may ipit, lalong delikado. Lalong malalagay sa peligro. Babalikan natin Lakay ang ilan pang mga balita at updates dyan pa rin na may kaugnayan sa Traslasyon Nazareno 2025. Oras na natin 11 minuto bago mag-alauna ng hapon. A DZRH special coverage. DZRH Traslasyon 2025.
Kayo pa rin po ay nakatutok sa special coverage ng DZRH para sa Traslasyon 2025 at ang mga aktibidad na may kinalaman sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno, lalo na sa mga nakatutok sa atin sa DZRH Radio 666 kHz at sa atin pong television cable operators, sigit 1,000 cable operators sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito pa rin po si Yuel Reyes. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Babatay pala sa kasaysayan na UL. Ang pinakamatagal na traslasyon ay noong 2012, 2017 at 2018. Kung saan na inabot ito ng halos 22 oras ba? Halos isang araw. Oy, at ang pinakamabilis sa translasyon ay noong nakalipas na taon na umabot lamang ng halos 15 oras. Siguro factor dito lakay yung mabilis eh. Ang sinundan nito kung naalala ho ninyo yung walk of faith nung kagagaling pa lang natin sa pandemya at walang traslasyon noon at noong taong 2023 nang isagawa itong walk of faith na napakabilis lang din. Walang naging sa kalimitado lang ang pumunta. limitado paggalaw dahil health hazard pa rin dahil sa COVID-19 at last year naman may mga konting pangamba pa rin at hindi katulad ng mga dumalo ngayon na napakarami kaya naging mabilis yung andar ng andas. Pero ngayong taon nakikita natin parang bumabalik ang igang dating sigla ng traslasyon na napakarami ang nag-aabang. May mga reports tayong tinanggap dito kanina lakay na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagsibagal yung takbo ng andas dahil doon sa mga sumasampa at ulat na naputulan ng tali yung mismong andas at meron din mga nagpupumilit na mga deboto na makalapit yun yung ano nila parang panata yung kumbaga, masalubong. Pero expected na yan sa taon-taon na idinadaos ang traslasyon talagang hindi maiwasan yung mga ganyang insidente. Tulakan, balyahan. Pero sana hindi mawala lalo sa mga deboto yung disiplina. Tama. Palagay ko yan ang pinakamagandang panata sa lahat yung disiplina lalo pag lumalahok sa ganitong events at naniniwala ako yan ang mas lalong ginagantipalaan. Kaso parang napaka-imposible. Talagang diba? pag nandun ka sa malaking challenge crowd talaga na mapasunod mo yung mga deboto sa panig ng mga otoridad. Of course, ginagawan lahat ng paraan yan ng ating kapulisan at iba pang law enforcement agency. Pero just the same, talagang napakahirap Ang laking challenge di ba? Sabi nga, bawal ang bata pero mismong yung magulang ang iba talaga nagagawa pagka panata ng pamilya. Saka imagine mo kung walang mga sumasampa, walang thrill diba? Walang thrill. Wala tayong babantay. Wala tayong go-cover. Wala tayong go-cover. Alamin muna natin lakay kung nasaan ang lokasyon ni RH29 Boy Gonzales. Boy, dumaan na ba dyan ang andas ng Jesus Nazareno? Nasaan ang location mo, Boy? Dito sa Hidalgo Street, yung pagkagaling dito sa Carlos Palanca, kumana ng Quezon Boulevard, tapos pumasok na. Ilang minuto pa lamang nakakalipas nakapasok. Medyo tumagal siya sa kanto ng Hidalgo at Quezon Boulevard dahil sa napakaraming tao. At sa video na pinakita ko talaga, pati yung mga vendor na nakipagsisikan kaya yung kanilang kariton, buti pa masira. Sabi ko, yung laki ng peso niya, akala ko magigiba yung yung kariton niya kasi sumasabay. Ang problema kasi nakabalandra pa yata sa gitna Ay, sus Mario Josep, talaga naman. Tapos siyempre, pagdaan ng andas ng Jesus Nazareno, siyempre, andyan na yung volume, siksika na yan. Akala ko ba, Boy, naggasagawa ng clearing operation bago umpisa ng andas. Kausap ko yung mga ang traslasyon. Kausap ko yung mga vendor talaga rito. Sabi niya, Kuya Boy, ang daming dayo. Hindi pa taga rito yan. Bakit? Sabi ko, hindi ko alam. Sabi niya, magkano? Sabi ko, hindi ko rin alam. Dayong mga vendor. Oo, dayo. Yung marami sila. Talaga pero ang maganda, okay lang yung kung sasagilid sila. Ang problema, yun nga na yung mga deboto na gusto makasulyap sa andas, hindi na
magpapasulyap kasi nga nagsiksikan na. Sa tingin ko- naipit na iba, may mga bata pang kasama. Boy, sa tingin ko yung binabanggit mong dayo, yun yung mga nasa gitna eh. Kasi yung mga veterano na dyan, alam na nila kung ano ang palisiya eh. Nasa gilid. Tama, alam na nila sitwasyon eh. Alam na nila kasi taon-taon naman yan. Ang naging problema lang talaga, yung bakit ilalagay mo sa gitna yung kariton mo na dumadaan yung napakaraming deboto. Tama. Parang daluyong ng Kanina tubig yung deboto, yan. sabi nga ng mga deboto kanina eh, bakit sinasa gitna kayo? Paano kayo makakasilip, makakasulyap sa andas ng Jesus Nazareno? Baka mapakan pa yung daladala nilang pushcart. Munti ko, akala ko nga masisira yung parang yung food cart niya, may tricycle. May tricycle. Tapos pati yung karito ng buko. Eh, di ba, laki-laki nun. Oo. Aba, nakakasagi sa mga deboto, di nasasaktan pa yung mga deboto. Tama. Yan yung naging problema rito. Pero nakita mo sa video na pinadala ko, ewan ko kung na-upload na, yung dami dyan, kumuha ko dyan ng video at saka litrato dyan sa kahabaan ng Quezon Boulevard. Umakit ako sa mismong footbridge ng Paterno at footbridge ng Raon. Nakita mo kung gaano karami. Ayan. Pinapakita nga rito sa monitor natin na boy. Ayan. Siksikan talaga, napakarami yan. Hindi lang siksikan ng mga deboto, talagang siyempre, alam naman natin, siksikan yung mga vendor, sa gitna sila mismo. Yan lang pero maayos na, nakapasok na sa Hidalgo Street. Ito yung kalsada na unang pinasok ng dito sa translasyon ng yung andas. Pagkatapos dito sa tumagal sa sa Karas Palangka at sa may Ayala Bridge. At yung kwento ng mga pumasam, nagko-cross na yung lubid, kaya medyo tumatagal. Kaya kailangan yung kasi madiretso kasi kundi baka may masagsahan. Yun yung nagsisilbing giya eh, di ba boy? Yun yung giya. Oo. Yun ang nagsisilbing giya, kaya dapat yung diretso para dire-diretso yung Takbo ng andas. Bagamat may mga binagbabawal na sumampa, talagang meron pa rin mga Hindi deboto talaga mapigilan. Hindi mapigilan na sumampa. At kanina may dalawang chopper na umiikot dito sa mismong vicinity ng Quiapo Church sa kaba ng Quezon Boulevard dito sa Quiapo, Maynila. Mabuti na lang at hindi muna bagamat makulimlim ang panahon na kay Ray Romel. Wala naman pero sobra talaga kapag hindi kaya ng katawan mo. Dahil andyan yung video na pinakita ko na siksika kami doon sa gilid ng pagbaba ng tulay ng Quezon Bridge. Lalong, ito laki yung nasa video mo, boy. Hawak-hawak ni ate yung kanyang kariton. Wag lang tangayin. Baka mamaya kung hindi niya inawakan niya, mapunta sa dulo. Oo. Tsaka delikado, mantika yan. Mainit yan. At delikado, baka mamaya tumaob kasi merong fishball ata yung luto niya. Fishball. Kikiam. Baka tumaob yung mantika mainit, delikado pa sa mga deboto. Yan yung sitwasyon na talagang Boy, kung ikukumpara noong nakalipas na taon at saka yung traslasyon na ngayong 2025, ano sa tingin mo ang pagbabago o halos parehas din? konti lang siguro, patingin ko kasi alimbawa itong Hidalgo. Yung vicinity na mismo ng ang dinadaanan nila dyan, at baka abuti pa rin yung gabi bago makarating sa San Sebastian. Yan yung tinatawag na Dungaw. Dungaw, dyan sa San Sebastian. At yung pinakamalit na kalsada naman dyan, yung Carcel Street. Pagdaan mo ng Carcel Street, dadaan ka ng Hidalgo, matatanaw mo yung simbahan ng San Sebastian. Yan pa rin yung sitwasyon na yung mga pulis, napakarami pero wala rin magawa. Kasi meron silang sinasaway na yung may mga kasi ang tawag dito, may mga replika pa rin dala yung mga deboto kasi, yung may mga dalang replika, yung malalaki talaga. Kaya nakapwesto sila sa may tapat mismo ng simbahan, pinaalis ng parang
para bang bumbero, Coast Guard, pero hindi naman sila dahil sa taon-taon daw doon ang pwesto nila sa lugar na yon. Kaya yun ang medyo nahirapan yung mga police. But ang problema rin dito, yung dalawang footbridge, Paterno at Raon overpass, hindi pinadadaanan to, pero kanina pinapayagan lang yung mga senior. Yung mga senior, kaya nga hindi ako pinaakyat doon daw ako sa kabila Para sa senior. Oo, hindi daw ako senior. Kaya nga Ganun ba? Ganun. kaya nga doon ako dumaan sa recto. Sobra traffic din sa recto. At yan yung sitwasyon natin. Ang mga yung footbridge, hindi ang pwedeng dumaan dyan. Yung mga senior, nahirap kasi kapag hindi ka nakadaan dyan, tatawid ka sa kabilang kalsada. Iikot ka pa, dadaan ka pa ng recto. Tapos babalik ka uli sa Quezon Boulevard bago ka makarating dyan naman sa area ng Raon. Para sa Translation 2025, ito si Boy Gonzales. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Traslasyon 2025. A DZRH special coverage. Lakay, babalikan natin ng ilan pang mga ganap na may kaugnayan pa rin sa Nazareno 2025. Ito pa rin po si Yuel Reyes. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Oras po natin 3 minuto makalipas ang 1:00 ng hapon. This Anim na minuto ho, makalipas sa 1:00 ng hapon. Magandang hapon ho sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa DZRH Radio at sa ating live stream sa DZRH News Facebook page at DZRH Television YouTube channel. Ito pa rin po si Yuel Reyes. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagbabantay para sa Nazareno 2025. At Lakay Romel, bago sa iba pa nating mga balitas na may kaugnayan sa Nazareno, dako muna tayo. Isa pang Comelec story na isa rin binabantayan natin ngayong taon ang midterm elections. Baka nalilibang tayo, ilang buwan na lang at sasapit na ang halalan sa Mayo, ha? At kaugnay nga niyan, ang Commission on Election, Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police pinaghahandaan ang posibilidad ng foreign influence sa halalan. Balita mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Yuel at Romel, kabilang sa pinaghahandaan ng Commission on Elections, maging ng security sector, ay ang posibilidad na may foreign influence sa nalalapit na halalan ngayong taon. Ayon kay Armed Forces Chief of Staff General Romeo Bonner Jr., nagsasagawa na ng background check ang militar sa mga kandidato sa midterm elections. Bagamat hindi pinangalanan si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na pinangangambahang isang Chinese spy, sinabi ni General Bonner ay iniiwasan na ng pamahalaan na maulit ang nagdaang resulta ng mga halalan. Pakinggan natin ito bahagi ng pahayag ng General dito sa Campo Crame. Meron po tayong background check. And pag meron po kami nakita ng mga red flags, ay we will inform the Comelec about this. Dahil nga po, ayaw natin mauli yung nangyari, yung election na may mga nakalusot na. Sa bahagi naman ng Philippine National Police, sinabi ni Police General Romel Francisco Marbil na kanyang pinatututukan ng cybersecurity ng Hanay para matiyak na hindi maapektuhan ng halalan. At papasakloro rin umano si Comelec Chairman George Garcia sa Anti-Cybercrime Group ng PNP maging sa National Bureau of Investigation para matiyak na hindi magagamit ang artificial intelligence sa pagpapakalat ng misinformation at disinformation. Aminado naman si Garcia na hindi lamang limitado sa cyberspace sa maaring impluensya ng banyaga na posible rin umanong maglabas ng pera para sa vote buying. Pero kung bagong Miro systems ng full body ang tatanungin, iwalang opisyal na hindi basta mapapasok ang stand-alone ng mga makina kahit ito ay unang beses gagamitin dito sa Pilipinas. Pakinggan natin si Comelec Chairman. Foreign funding, posibilidad yun. Hindi naman direct gagamit ng conduits yun. And therefore, gagamitin yung pera sa pamimili ng boto. Gagamitin para lang yung kanyang kampanya ay makapresente. Hindi na yung tungkol sa paggamit ng AI. Yung mga makina namin, yung mapagmamalaki natin, stand-alone machine siya.
ibig sabihin, hindi siya nakakabit sa kahit anong kable. Alam ng lahat, para yan ay ma-influensyahan mo, kailangan may nakakabit dyan na something. Ang tinig ni Comelec Chairperson, Attorney George Garcia. Ito si Edniel Parrosa, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. At Yuel, balikan natin ang traslasyon. Nasa kanto ng Arlegui Street, ang ating kasamang si RH number 22, Kisses Habson. Kisses? Yes, Romel, nandito na nga ako sa kanto ng Arlegui Street at medyo malayo na yung andas mula sa akin, pero naiwan dito sa aking tabi yung grupo ng MBBN, yung balanghay ng MBBN kung saan sila yung mga umaalalay, no kuya? Umaalalay doon sa mga sama-sama doon sa andasa. Eto si kuya, ano pangalan mo po? Paulo. Ikaw ay miyembro ng? MBBN. Ano ibig sabihin ng MBBN? Minor Basilica of the Black Nazarene. Oo. At ano yung pinakatrabaho nyo dito, kuya? Magsalya po. Magsalya. Apo. Ano ibig sabihin ng magsalya? Tulak. Tulak. ng Karosa. Andas po. Oo. At ang sabi nila dito, Romel, sa kanilang obserbasyon dahil taon silang nandito, mabagal nga ang usad ng andas ng Jesus Nazareno kumpara noong nakalipas na taon. At sa kanilang obserbasyon, mas excited ang mga deboto ngayon. Ito si Kuya. Ito si Kuya. Kuya, anong pangalan mo din? Randy po. Ha? Randy po. Randy. Renly, ano yung sinasabi mo kanina? Putol na po ang lubid. Kaya po, mga nakapokus ang mga mamamasan sa andas po. Kaya po mabagal ang usad. Kung hindi na po ng lubid, kahit nasa lubid lang sila umahawak. Opo, ganun. Ngayon, mabagal. So, ina-expect natin mamaya pang gabi. Opo. Mga ano po yan, mga 11 or 12 po. Oo. Taon na kayo na nandito? Opo, taon po. At ano ang banata ninyo, kuya? Bakit kayo sumali sa grupo ito? Ano lang po, yung pagmumuhay. Sama-sama na mga manata, magnilay-nilay. Sana po walang malisgate. At kayo, ang grupo nyo, kayo din ay sumasampa. Opo, kami sumasampa rin po kami. Pero as long as mauuna muna yung mga iba. Trabaho po natin. Trabaho po muna namin trabaho. Trabaho muna na sila ang mauna na mag-aalalay kayo. Bago po yung mansarili. Bago kayo sumampa. So kayo plano po yung sumampa pa? Opo, mamaya po. Bago po, nagre-recharge. kasi po kami po ang mag-i-spot simbahan. Kaya po ang balak namin. Imampa muna po tapos pahinga, pasok na po sa simbahan. At so far naman, ano ba, mas maayos ba ngayon o mas maayos last year? Mas maayos naman po ngayon. Kumpara po. So yan ang... So ibig sabihin, Kisses, ibig sabihin parang nagre-recharge lang sila, nagpapahinga dahil bago pumasok ang karosa or yung andas, babalik na naman sila para ano yung papel nila, tumulak, ano yun? Ano daw yung papel nyo? Sa MBBN po, kalasat. Malaki po na MBBN. Pakipihit ng konti, Kisses. Medyo... Oo. Sila yung mga nag-aalalay doon sa andas. Sumasaya doon sa andas. Kasama niya, Kisses, yung nakausap din natin kanina. Magkakasama sila, grupo sila. At sabi nga nila kanina nakasampa na sila. Yung ilan sa kanila. Pero plano ulit nila na sumampa mamaya. Pero uunahin muna nila yung mga iba pang mga mamamasan para makasampa muna. Kasi yun daw ang trabaho talaga nila dito. At bago sila Medyo nagloloko ang signal mo, Kisses. Pakihanap ka ng ibang lokasyon. Pihit ulit, Kaunting, pihit. Pihit lang. Romel. Ayan, Ayan, so sila nga ay nakasampa. Pero muling sasampa mamaya bago sila magtrabaho naman bilang mga Spartan. Ayun. May narinig kaming Serena, ugog ng Serena. Ano yun? Ambulansya ba yun? Mga
rescuer dito. Rescuer. Yung mga medic, nandito Marami sila. bang marami bang nasugatan diyan? Nasa kabilang side yung pero kanina sunod-sunod yung mga dinadala na hinihimatay, marami. Mas marami. Ito, sinasabi sila. Marami pong stampede sa may Arlegui, yung marami pong naipit na matatanda, kababaihan, saka po mga bata. Kaya po mahirapan na ang paglabas, mahirapan lumabas ang mga kababaihan. Doon po inaabutan ng Mga matatanda ho na karamihan mga lolo o lola. Mga lola, yung mga hinamatay kanina. Opo, saka po mga kabataan, babae. Sunod-sunod po yung inihimatay kanina sa loob. At dito naman sila dinadala sa kabilang side na ito. Okay. Ayun, marami daw nga ang hinimatay. Dito sa may kanto ng Arlegui, nung paghinto kanina ng matagalan, medyo naipit kasi nagkaroon ng counting stampede. Ayun. Naipit ang nahulog ang gulong sa may gutter nga, katulad ng binanggit ko kanina. Ano ulit pangalan ni Kuya Kises? Yan ang pangalan mo daw ulit. Randy po. Randy, na isang nagtatrabaho din bilang tama MBBM. MBBN, Minor Basilica of the Black Nazarene, MBBN. At batay sa kanyang pagtaya, mamaya pang alas 11 or alas 12, makakarating yung Andas sa Quiapo Church. Sa pagtaya ni Kuya Renlet, ni Kuya Paulo, mga alas 11 pa makakarating ang andas doon sa Minor Basilica. More Baka or less, mas higit pa daw. more or less ganyan na yan kasi mga Vatican na rin tong taon-taon Oo. na sumasama sa traslasyon. Ilang taon na ba silang sumasama sa traslasyon na Kises, kung matanong mo? 40. Pihit ulit, Kises, nawala. Opo. Isa pa ulit, Kises, nagpuputol-putol yung ating signal. Okay, ulitin lang natin, Kuya. Ilan taon na kayo namamanata? 14 years po. 14 years. 14. So, more or less talagang kabisado na nila ang sitwasyon. So, kabisado nyo na kung ano ang mga nagiging sitwasyon dito. Pero sabi nga nila kanina, so far, so good, so far, mas organized naman ngayon kumpara noon, bumagal nga lamang dahil naputol na yung tali, yung lubid. So, ang tendency, ang focus ng mga mamamasa na doon na sa mismong andas ng Jesus Nazareno sila lalapit. At yung iba kasi kahit makahawak lang sa lubid, okay na eh. Pero ngayon, dahil putol yung lubid, nahirapan sila na mag-focus na sa lubid, yung mismong andas na yung target nila. So paano pala, ito pala gusto ko malaman, Kises, gaano na lang kahaba sa pagtansya nila yung tali at paano na lang tinutulak yun kung may klina? Yung buo pa naman po yung kanang lubid. Dalawa yun. Opo, dalawa po kasi yun. Yung isa yung kaliwa po, ang naputol na po ng sagat. Kaya pala. Sa kaliwang lubid. Dinala na po yung simbahan. Dinala na. Simbahan. Di ba usually, Romel, Yuel, kapag ka napuputol ang lubid, yung naputol na parte ng lubid, nadala na rin sa simbahan. Kasi minsan, at nasaksihan ko yan na Yuel and Romel last year, naputol din yung bahagi ng lubid kung saan pinag-aagawan yan na solid din. Pinag-aagawan yan dahil sa paniniwala na merong malakas na kapangyarihan kapag ka nakahawak ka o naangkin mo yung lubid na yan. Okay. So yan ang sitwasyon dito ngayon sa may Quezon Boulevard kanto ng Arlegui at ma-mention ko lang Yuel and Romel, Good. tambak ang basura na iniwanan ng traslasyon dito sa area. Karamihan ng mga basura na nating nakikita, siyempre yung mga bote ng plastic bottles ng tubig na kanya-kanyang tabo na yung ating mga kababayan. Siguro mamaya meron ng mga maglilinis nito, pero so far, bukod doon sa tambak ng basura, halos putik din yung daraanan mo dahil din doon sa mga ibinuhos na tubig mula doon sa mga building. Okay, mula dito sa Quezon Boulevard kanto ng Arlegui para sa Traslasyon 2025, ito po Kisa Sabson para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. A DZRH Traslasyon 2025.
Maraming salamat, Kisses Sabson. At kaya pala, Lakay, na nakikita natin yung andas kanina, hindi malaman yung direksyon kung saan pupunta. Minsan kakaliwa, kakanan. Yung pala, ang Putol naputol, yung kabilang lubid. Oo. At ang hinihila lang ng mga deboto ay yung kaliwa. Kaliwang lubid na buo pa naman. Sabi ko nga, yun yung nagsisilbing giya eh. So Oo. pagka naputol yung giya, talagang lalong mawawala Nagsisway-sway. Oo, Oo, mawawala ng mawawalan, control. Yan. At yung isa pang concern, yung sa basura naman, ang sabi naman dito ng... May problema pa naman ang lungsod ng Maynila sa basura. Pero ito, Kontrata. may in-announce Lakay ang Manila Public Information Office na wala naman daw problema yan. Dahil yung mga dinaanan ng ruta ng traslasyon kanina, hinakot na. Hinahakot right away. Nahakot Mabuti na. naman. Nahakot ka agad ng basura. At sana sa mga iba pang mahaba-haba pa to. Oo. Nasa Arlegui pa rin ho tayo at nandiyan pa rin ho ang andas ng Poong Jesus Nazareno. At kanina yung binabanggit nga ni Kisses dun sa Lakay, MBBN, tama? Yung nagkwento na naputol yung lubid at mga na-stampede na mga lola natin at mga kabataan nung nagstay doon sa kanto ng Arlegui. Nung huminto yung andas. Ingat-ingat ho sa mga kababayan natin, lalo sa mga nagpaplano pa ho na humabol mamayang hapon at mahaba-habang lakbayin pa to. Sabi nga ng debotong nakausap natin alas 11 more or less o posibleng umabot pa ng alas 12. Babalik tayo Lakay sa ilan pang mga balita. Asa na ating mga RH reporters? Kamustahin natin ang sitwasyon sa kanila pong mga lugar. Oras po natin 1:21. Ang I-24 ng hapon, pagpapatuloy pa rin po ng special coverage ng DZRH para sa Traslasyon at Nazareno 2025. Lakay, nung talaga bang ang ipinoprosesyon, kung naalala mo, kapag ganitong traslasyon, noon-noon, original bang imahen ng yung mismong dinala dito sa Pilipinas? Sa pagkakaalam ko, hindi na original yan eh. Sa pagkakaalam ko, kasi yun daw original niya nasunog. Yun yung kwento-kwento. Yun yung kwento-kwento. May sinasabi, kasi ang sabi naman ngayon Lakay ng Quiapo Church, yung palang, yung ipinoprosesyon mismo ngayon, ang original lang daw doon ay yung katawan. Ayun ang sinasabi Pero ko. katawan lang yun, hindi pa yung kamay, hindi pa yung paanan, at ang yung ulo naman, yun yung hanggang sa ngayon hindi na tinatanggal hindi tinatanggal Lakay sa Quiapo Church na nandun lang talaga. Pero sabi nga nung tagapagsalita ng Nazareno 2025, yung ibang parte ng original na imahe ng Jesus Nazareno secret dahil nga naman dahil for security purposes daw Lakay. Pero just the same, ang pinakamahalaga yung debosyon, yung pananampalataya. Alam mo, ang isa sa hinahanap ko, Ewell, yung mga personalidad, yung mga kilalang personalidad na tradisyonal na sumasama sa traslasyon. Meron na ba tayong namataan? Meron tayo na monitor kanina Lakay. Sino? Dimples Romana, mga kilalang artista. Mga artista. Lalo na si Coco Martin mismo na hindi kaila. Na mga politiko, meron ba? Politiko, parang wala tayo na monitor mula kasi, kanina. Kasi bago mag-umpisa ang traslasyon, meron pakiusap ang Quiapo Church. Tawag samantalahin na mga politiko yung tradisyonal na prosesyon ng Jesus Nazareno. Lalo ngayon, mag-eleksyon. Baka tinablan. Sana. Hindi kaya. Baka magpamigay pa ng tubig na may muka o kaya ng pagkain. Huwag ho ganon. Lalo kapag mga religious events na ganito, irespeto natin. Tama. Pero nung mga nakalipas na taon, pagka ganitong oras, marami nang na-identify Namimigay, gano'n. I mean, marami ng mga prominenteng personalidad na natutukoy na sumasama sa traslasyon. Pero sa mga sandaling ito, puro mga artista, Lakay. Puro mga artista, wala tayo mga politiko. Siguro kung meron na baka nagdi-disguise, hindi natin alam. Pero hindi ganong kasikat. kasikat. Maaari. Kasi ang mga
kilala dyan na talagang sumasama sa traslasyon. Ayan, si dating House Speaker Manny Villar. Talagang sumasama yan. Deboto talaga. Deboto talaga. Si dating Vice President Noli De Castro. Ay, oo. Ayan, sumasama din yan. Taon-taon na, tumutungkod dyan sa Quiapo Church. Humihila pa nga ng lubid yan eh. Di ba? Meron na pagkakataon na talagang naroon siya mismo sa tapat ng Andas. Kung di ako nagkakamali Lakay, yung kwento ni Coco Martin na yun daw kasi yung nagbigay ng parang break sa kanya. Na mula nung sumampalataya, naging deboto, sunod-sunod yung blessing. Mga naging proyekto. Siguro ganun din yung kwento ng karamihan sa ating mga kababayan Lakay na hanggang sa ngayon, hindi natin maintindihan yung ng buo kung bakit kahit ganyan nakikita natin siksikan. Napakahirap, napakainit, balya. Kita nyo naman kanina, may na-stampede, naiipit, hindi isinusugod sa ospital. Regardless kung ilang taong ka, basta importante yung sumama ka, di ba? Yung panata, iba't iba ang at yun ay sa hindi pakiramdam. mo pa pwedeng alisin sa kanila. Hindi mo pa pwede, anong hindi mo pwede sabihin yung ganun eh. Di ba? Hindi mo pwede sabihin na anong sense niya, bakit ka sumasama? Mahihirapan ka lang. Napakainit. Yung iba nga dyan may mga kapansanan. And yet sumasama. Bakit? Di ba? Merong something na hindi talaga natin pare-pareho maipaliwanag kung bakit. At yan ang sabi nga ang hiwaga ng pananampalataya. Kaya sumasama ang karamihan sa ating mga kababayan, lalo na ng mga Katoliko sa ganito pong panahon. Yung sa mga kababayan natin na nagdududa o hindi naniniwala, irespeto na lang natin yung kanilang paniniwala. Religious freedom after all, Lakay. Para wala tayong maging argumento or pagtatalo. As of 1:30, Lakay, ngayong hapon, nandyan pa rin po sa bahagi ng Arlegui Street ang andas ng Jesus Nazareno at medyo matagal nga ang kanina mag-aalauna nang i-report ho namin sa inyo na naipit doon sa kanto ng Quezon Boulevard at ng Arlegui Street. Yung pala, doon na nangyari yung mini stampede. At ngayon, tinatahak pa rin ho yung Arlegui Street, saka kakaliwa sa Fraternal Street, kakaliwa sa Vergara Street, saka ho, o kakanan rather, sa Fraternal at Vergara Street at kakaliwa sa Duque de Alba Street, kakaliwa sa Castillejo Street. Ito ho yung ruta ngayon. Nasa Fraternal Street na ang andas. As of press time. 1:31. Medyo matagal pa rin. Marami-rami pa. Yun ngang lugar kanina, Lakay, na inire-report sa atin ni Jessel Ricafort. Diyan sa Plaza del Carmen, doon yung traditional na dungaw. Malayo pa. Nasa Arlegui o Fraternal Street pa ho sa mga oras na ito. At ilan pa to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 street pa ang kinakailangan daanan. At doon sa mga kababayan natin na nagtataka, bakit ganon? Signal ninyo, minsan maayos, minsan minsan nagkakaroon ng aberya. Kala mo pinipritong tilapia. Lilipat ako sa kaibang himpilan. Ganon din. Bakit kaya? Bakit ganon? Kasi naka-signal jump po tayo bilang bahagi ng security measures. Kung makikita nyo sa live feed natin kanina nung nandun pa sa Palangka Street, Lakay, parang may nakikita kayong parang balde na silver. Yun ho yung tinatawag na signal jammer. Ngayon, pag lumampas ho yan sa mga reporter namin, asahan na talagang walang signal. Hindi na makokopya. At ang gamit, pero gumagamit tayo ng high-tech technology sa coverage na ito, Lakay. Gamit ang Starlink ng businessman si Elon Musk. Kung kaya't nakakapag-eri pa rin yung mga reporter natin sa kabila ng katotohanan na pansamantalang pinatay muna ang signal for ng security reasons. Ayan. At kamustahin natin maya-maya ho ng konti yun hong mga pasyente na inaalalayan ng ating mga otoridad. Philippine Red Cross. Ayan. At yan na, nasa linya na natin. Tabayanan nyo ho yung report na yan. Kanina mga senior citizen, mga lolo at lola na nahihilo. Di ko malaman paano kaya iba rin paano kaya nakaka-survive yung ating mga lolo at lola.
biro mo, sisiksik ka sa daluyong ng mga tao. Daluyong talaga. Oo, Kung, talagang natin kasi literal na daluyong, di ba? yung pangalang current ng tubig, Oo. hindi ang hirap ng labanan. What Oo. more yung tao na physical na kagit-gitan mo pa. Ready na lakay si Edniel Parosa, kaugnay dun sa report niya na mga inalalayan. Kanina, nireport natin na 300. Ngayon mahigit 400 na. Alamin natin ang buong inilalayan detalye. ng Philippine Red Cross. Alamin natin ang detalye lakay mula kay RH 52 Edniel Parosa. Edniel. Magandang hapon, Lakay Ray, Lakay Romel at Yuel. Umabot na nga sa 401, kabuang 401 pasyente ang nabigyan ng asiste ng Philippine Red Cross sa kasagsagan ng kapistahan ng mahal na poong Nazareno para sa mga Katoliko. Mula ito Enero 5 hanggang sa ngayong araw na ito, as of 1 p.m. ay mayroon ng 13 pasyenteng naisusugod sa PRC o Philippine Red Cross Emergency Field Hospital. Isa dito o 12 dito ay walk-in, habang isa pa yung isinugod. Kasama rin sa datos na ito, Lakay Romel at Yuel, ay 8 major cases at 215 minor incidents na nagpasaklolo sa PRC. 150 naman ang nagpatala at nagpakuha ng kanilang vital signs dahil rin sa kasagsagan nitong kapistahan. Yung mga binabanggit na hospital, dalawa dyan ay isinugod ng Red Cross Kalahunan sa Jose Reyes Memorial Medical Center, dito rin yan sa City of Manila. Dalawa sa Tondo Medical Center, isa sa Philippine Orthopedic Center, at dalawa sa UPPGH o sa Philippine General Hospital. Kabilang doon sa mga pangkaraniwang reklamo ng mga pasyente, yung mga minor cases ay may mga sugat at puncture dahil nung abrasion na rin, yung mga nakayapak lalo pa. May mga nahilo, may mga nakaranas ng laceration, yung pagkatuklak ng balat, may sumakit ang ulo, may open wound, at iba't iba pa. Doon naman sa mga major cases na naitala ng Red Cross, kabilang dyan, yung mga nagkaroon ng difficulty of breathing, yung nahirapan sa paghinga. Gayon din yung pagkahilo at pagkahina ng katawan at blurry vision o yung pagkalabo ng mata sa kasagsagan ng pista ng mahal na poon. Doon naman sa mga isinugod sa hospital, ilan dyan ay nakaranas ng chest pain, yung iba na suka, yung iba na-dislocate, ito yung na-dislocate balikat, yung na-nosebleed, ay mga nasaktan sa kanilang mga paa at nakaranas ng back pain. Ito mga binabanggit natin, again, ay datos mula sa Red Cross Operation Center kung saan ang pinaka-field hospital nila ay matatagpuan pa rin dyan sa Kartilya ng Katipunan. Lalo na yung field hospital, in case man, may mga kababayan pa tayo, Romel at Yuel, na nangangapa kung saan pwedeng dalhin yung kanilang mga kasama, kaibigan, kapamilya, na naiipit dyan ngayon sa traslasyon ng Poong Nazareno. Edniel, pa rin sa traslasyon. Yes, Romel. yung bang stations na itinayo ng Philippine Red Cross kapag nalampasan na nitong andas, iniaalis na rin o magpapatuloy yan hanggang mamaya? Hanggang bukas, Yuel, tuloy-tuloy ang operations ng Red Cross. At magandang tanong, yung specific areas, for example, kung malampasan na, hindi ako nagkakamali ay talagang nandiyan pa yan sila. Ang Red Cross kasi, Yuel, ay may foot patrol din. Ibig sabihin, maliban doon sa mga naka-istasyon na naka-direct na TED, meron silang mga tao, designated, may mga flag yung mga yan, may white flag, red Para flag, madaling at, makita, cross. tama. Oo, sila mismo yung umiikot. May dalang silang stretcher, may dalang pito, at first aid kit. Ayan, yun yung karaniwan natin kasama taon-taon kapag may pista ng Poong Nazareno. In fact, maliban sa Red Cross, rin na may mga nakasama tayo, mga fire brigade, volunteer brigade kung tawagin. Mga bumbero sila, pero marunong silang maglapap ng first aid. At mayroon silang equipment to monitor itong mga medyo minor cases lang naman. Kanina may mga nakita tayo, mga isinugod na as early as 8 a.m. doon sa mga tent na yan para magpa-check ng kanilang mga vital signs, o iba na hilo, at etc. etc. Would you know, Edniel, kung gaano karami ang mga personnel ng Red Cross na nakakalat ngayon sa lansangan dyan sa area ng Quiapo mula pa kaninang umaga?
Actually, mula kahapon. Mula kahapon? Hanggang ngayon ay higit 1,000, Romel. Ang dami din, ano? Oo, yung mga volunteers ito parehong staff at volunteer. At the same time ay nandoon ngayon nakahalo sa ating mga kasama. Maliban dito sa Red Cross at yung siyempre yung mga binabagit natin, yung mga volunteers, yung mga volunteer brigade na wala namang nahihita, wala namang bayad itong mga ito, pero nandito sa ating mga kababayan. Yung ating Philippine National Police ay nakaredy rin sa in case man na magkaroon ng ganito klase na incident. Kaya nakiusap na rin natin doon sa mga Tiboto, Lakay Romel. Huwag lang balyahin yung ating mga kapulisan. Kaya nga Yung mga yan, kanina nakita natin doon sa report ni Kuyang Bal Gonzales, yung barikada na binubuwag. ng mga Tiboto. Oo, kapag nagkaroon tayo ng major incident, police din naman at iba pang mga security personnel yung re-responde sa ating kaligtasan at siyempre para tayo maisugod sa mga tent ng Red Cross at kung sino-sino pang mga volunteer at health organization. Since nandiyan ka naman sa Campo Crame as we speak, Edniel, na napiling walang banta sa seguridad habang isinasagwa itong traslasyon? Oo, papunta na tayo, Romel, pabalik tayo dito sa may area ng traslasyon na ulit. Pero tama ka, buti na lang nabanggit dahil relatively peaceful yung assessment pa initially ng PNP. Relatively meaning, hindi pa naman kasi tapos. So far so good. Wala pa namang naitatalang may major untoward incident at wala ring major threat na dinidaan ng PNP. Ina-expect natin, Romel, na inabangan rather, kung babalik si PNP Chief General Romel Marbil dito sa traslasyon, at least doon sa vicinity, kasi kagabi ay sumama siya doon sa midnight mass kung tawagin dyan sa Quirino Grandstand bago yung final prayers papunta doon sa pagsimula ng traslasyon. Kausap natin si General Fajardo, Brigadier General Jean Fajardo, tagapagsalita ng PNP. Alamin daw kung babalik si Chief PNP, pero last year kasi nagpunta ang hepe ng Pambansa Police sa traslasyon para silipin ng personal itong kalagayan ng ating kapulisan at syempre yung ating mga kababayan. Walang banta sa ngayon, pero still may mga tao yung PNP na nakasibilyan. Tama. Nakasibilyan. Oo, nakahalo dyan sa mga Tiboto. Sila ay nagmamatsyag at riding rumisponde. Kaya doon sa mga Tiboto na nandiyan at nakikipagbalyahan, you may not know, yung isa sa mga binabalya nyo Pulis pala. Di ba? Nakasibigan sila kasi ang dalawa na kasi ngayon ang binabantayan natin na threat isang cyberspace, isang physical. So yung mga yung PNP Intel group natin yan, mga nakasibilan yung mga yan at nagmamatsyag diyan kung ano. Pero so far ang mabuting balita lalo na doon sa mga Tiboto, kung meron man na mga umamtabay at umaasa na dadaan sa harap nila itong Poong Nazareno, wala tayong dapat ipangamba sa ating pananampalataya. Tuloy lamang itong kapistahan, pero sana'y wag na tayong manakit at makapanakit rather ng iba nating mga... Huwag nang madagdagan yung bilang ng mga kababayan natin na nasasaktan. True. Oo, may tala yung Red Cross at I'm sure meron ding listahan na separately yung separate yung Department of Health doon sa kanilang sariling nire-respondihan. At hopefully, tumaas ito dahil lamang doon sa minor cases. Kasi we expect naman talaga yung numbers, pero sana minor cases lang. Sa dami ba naman ng tao na yan, Edniel imposible wala masasaktan. Edniel, kaya nakakalungkot, may nakikita pa rin tayo sa listahan, dislocated shoulder, hindi na madagdagan yung mga major incidents. So, yun ang latest. Edniel, isang tanong na lang, itumbok ko na rin to dahil galing ka na rin ng Campo Crame. Yung mga idineploy na tauhan ng PNP, inaasahan ba natin na magpapatuloy ito dahil sa Lunes, January 13, kung di ako nagkakamali, may isa pa tayong babantayan din. May malaking pagtitipon. Peace rally ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. As far as the deployment is concerned, tuloy lamang itong kumbaga yung pagpapakalat ng police at balitin ko na rin, extended yung heightened alert sa Metro Manila. So mula holiday season, December, panahon ng Pasko at bagong taon, hindi ibinaba ng PNP yung heightened alert dito sa Kamaynilan, lalo pat pagtapos na ng traslasyon ng Poong Nazareno ngayong January 9. January 12, simula na ng election period sa buong bansa, at January 13 ay mayroon namang
rally. Itong mga kapatid natin Iglesia ni Cristo, kung saan ang main focus, bagamat simultaneous ito at nationwide, iba't ibang lugar din, ang pinakamalaking programa ng INC ay mukhang dito rin sa liwasang Bonifacio. Sa sa Quirino Grandstand na, Edniel. Sa Quirino Grandstand, kasi pinagbigyan yung request nila sa mas malaking espasyo. Oo, yan. At extended yung heightened alert. Wala lang ibigay na petsa kung hanggang kailan. Pero we expect na magtutuloy-tuloy ito lalo pat mag-overlap yung election period, Romel at Jewel. Pero yung specifics ng number ng police deployment ay relative pa yan. Palalaman natin siguro sa mga sunod na araw. Okay. Live pa rin mula rito sa bahaging Metro Manila kung saan papalapit na ulit tayo doon sa kaganapan ng Traslasyon 2025. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Traslasyon 2025 DZRH Special Coverage. Alauna 43 lakay at ang andas ng Jesus Nazareno ay nandyan na sa bahagi ng Vergara Street. Malayo-layo pa. So ilang lumampas na ng Fraternal Street. Ilang batay doon sa mapa na sa mapa sinusundan natin, bago doon sa Plaza del Carmen. Kung nasa Vergara Street na, ilang street pa ang tatahakin bago walo lakay makarating doon sa Quiapo Church. Plaza del kung Quiapo Church kulang-kulang 15. Nako. Malayo-layo pa. Malayo pa. Talagang magkakatotoo yung sinasabi nung nakausap natin kanina na posibleng alas 11 o alas 12. Pero di natin alam kung baka sa mga makikipot na lugar, bagamat makipot nga, doon naman biglang bumilis yung takbo ng andas. Babalikan ho natin ang ilan pang mga reports at ating pa mga kasama na nakadeploy pa rin po dito sa ating special coverage ng Traslasyon 2025. Ito pa rin po si Yuel Reyes. Ito yung lingkod si Romel Fuertes. DZRH Traslasyon 2025. Dire-diretsong pagbabantay ng DZRH sa kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno. DZRH Traslasyon 2025. A DZRH Special Coverage. Ang bilis ng oras, meron na lamang ho tayong 11 minuto bago mag alas 2 ng hapon. Ito pa rin po si Yuel Reyes. At ito yung lingkod si Romel Fuertes. Lakay, dakuha naman natin ng balikan natin ng Quezon Boulevard at nababanggit ni Kuyang Boy Gonzales kanina yung mga vendor na nakaharang sa gitna sa ng gitna kalsada. mismo. Ay ngayon pinapaalis na dyan sa may area ng Quezon Boulevard. RH22 Kisa Sabson, ganun nga ba? Mga vendor din ba yan na nasa gitna ng kalsada? Yuel and Romel, kanya-kanyang alitan na yung mga ambulance vendor dito sa isang lane ng Quezon Boulevard dahil ilang beses na silang inikutan at dumami na rin yung pwersa ng mga pulis na nagsasaway sa kanila at pinapaalis nga sila dito sa kanilang mga pwesto dahil ang sinasabi lang naman ng mga pulis, ito kasi yung daraanan ng Traslasyon mamayang hapon ng gabi at kailangan maklear ito sa mga tao. Actually, kanina ang sinasabi ng mga pulis umalis sila at baka dumating pa yung mga pwedeng magkumpiska ng kanilang mga gamit. Mas delikado, mas kumbaga malas para sa kanila. Pero pagbalik nito mga pulis, medyo kumalma, medyo bumait. Ang ginawa na lamang ng mga pulis, mismo sila tumulong doon sa mga ambulance vendor para ilipat lang sa kabilang lane na hindi sila masasagasaan o madaraanan ng Traslasyon. Meron namang mga vendor na nasa gitna na rin nga ng kalsada dito sa may Quezon Boulevard. Ang ginawa naman doon sa iba, dito yan sa may yung sa may northbound lane ng Quezon Boulevard. Ang ginawa naman sa kanila, pinatabi na lamang sa kabilang side. Kailangan gilid na gilid doon sa may establishments para hindi sila madaanan. So far kanina, itong si nanay na nagtitinda ng sinanay kanina na nagtitinda ng tubig, problemado siya kasi kailangan niyang ilipat yung kanyang vendor. Pero awa naman ng Diyos, hindi naman siya totally pinalayas and sa halip ay tinulungan pa nga siya at pinagsabihan ng mga pulis yung mga
nakatambay dito na tulungan si nanay para mailipat lang na pwesto. Nanay, nakahinga na kayo ngayon. Hindi na kayo namamblema. Laki kasi na pinungunan ko dyan, 13. Tapos, 13,000. kung unang babala sa inyo, tatanggalin na. Oo. Kung di tatanggalin ay? Kukunin. Pero mukhang kumalma naman yung mga pulis. Hindi ba sila naabisuhan, Kisses? Hindi ba sila naabisuhan na supposed to be dapat bawal talaga ang vendor dahil nga dyan dadaan ng andas? Nanay, hindi daw ba kayo naabisuhan na wag doon sa may gitna ng kalsada? Kasi galing pa kami Luneta eh. Galing kayo Luneta. Tapos lumipat po kayo dito. Hindi, kasabay namin. Abang lumalakad dyan. Okay, Romel and Jewel, kasi yung iba mga, kasi kapansin-pansin, umapal din kasi yung mga vendor dito. Yung iba pala sa kanila, sumabay doon sa translasyon, galing din sa Luneta, pagkadaan ng andasap ng prosesyon, nakasunod sila at sabay-sabay silang lumipat naman ang pwesto dito sa may Quezon Boulevard. Ngayon, sila yung mga nasa gitna kanina dyan sa may Quezon Boulevard. Actually, hindi pa naman na, kumaga pagka dumaan yung prosesyon, check na masasagasaan sila at makakabala sila sa prosesyon. Kaya na problema sila. Wala na rin mapapwestahan dito kasi kaliwat kanan may mga vendor. Pero naging malumanay naman sa kanila ang mga pulis and tinulungan naman agad sila. So nanay, relax ka na. Relax na ako. Okay. Relax Ayun. na. So, kaya marami kasi dito, nandito na lang sa isang lane yung paakyat ng tulay, dito na sila nilagay lahat at nakahilera sila. Ang gusto kasi ng mga pulis, nakahilera, maayos ang mga vendor at wala doon sa kabilang lane na daraaran ng translasyon. Yun na. Nanay, ikaw ba ay matagal nang nagbebenta dito? Taon-taon. Taon-taon nasa Luneta kami. Deboto rin ba? Kisses, deboto rin ba si nanay? Deboto ka rin daw ba ng Poong Jesus Nazareno? Mga anak ko. Ano daw ang nagawang mga milagro at himala ng Jesus Nazareno na itulong sa inyo ng inyong pananampalataya sa Jesus Nazareno? Malaking bagay kasi yung anak ko, salbay dati yun, nagbuntis ang asawa niya, nagbago siya. Nagbago siya. Dati hindi niya dito ngayon tinutulungan niya na. Ayun, simula na naging deboto ng Jesus Nazareno, tumutulong na rin daw sa kabuhayan ni nanay. So far, maayos na ang sitwasyon. Unlike kanina na tensyonado yung ating mga ambulant vendor dahil pinapalaya sila dito. Pero binigyan sila ng konsiderasyon, inilipat lang ng kabilang lane. Okay. Mula dito sa Quezon Boulevard, dito po si Kisa Sabson para sa Translasyon 2025, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin naman natin ang sitwasyon sa lugar na kinaroroonan ng ating kasamang si RH number 28, Paring Raymond Datpas. Paring Raymond. Paring Romel, yung itong area naman na aking kinaroroonan ngayon, ito malapit sa DSWD NCR. Ito yung kabaan ng Pikasal papunta ng Ligarda. Ito magalusot-lusutan ito papunta doon sa area yung kung saan gagawin yung dungaw mamaya sa San Sebastian Church. Ito yung mga lugar na iikutan ng translasyon ngayong hapon bago o pagkagaling dyan sa bahagi ng Arlegui at dadaan sa iba pang mga lansangan bago pumunta dito sa Plaza del Carmen kung saan malapit yung gagawin na dungaw mula sa bahagi ng San Sebastian Church. Punong-puno din itong aming kinalalagyan Paring Romel ng mga responders. Ang maganda dito sa area na aking kinalalagyan, puro mga first or emergency response vehicles ng Mandaluyong City ang nakatalaga dito. Ito yung kanilang assignment. Kaya nakahilera sila dito, nakahanda na in case na may mga re-respondihan na mamaya pagdating ng ulo ng translasyon ay nakahanda ang mga tauhan ng mga ito. At maliban dyan, dito sa bandang kaliwa naman ay napakarami din yung mga replika ng Poong Nazareno na talagang fully decorated. Naka-display sila rito, lahat ng mga dumadaan ng mga deboto, naghahagis ng mga panyo at iniintindi naman ng mga may-ari nitong mga replika para ipunas at ibalik sa kanila. Yung in and out ang tao dito, Paring Romel, may mga palabas at meron pang mga parating.
yung mga kababayan natin na nakasama na doon sa yung iba nga maririnig mo yung mga kwentuhan nila na makahawak lang doon sa lubid. Parang Raymond. Nawala. Laki Raymond. Pihit din ng konti kahit di sa bagay sa area na ito ng nila kay Raymond mukhang maganda-ganda naman ang malinaw, signal. Malinaw. Dahil messenger yata ito. Pero tatanong ko sana kung kamusta yung kalagayan ng panahon dun sa area mo na yun. Ayan na. Ayan, Laki Raymond. Go ahead. Namang, pati pala yung Starlink natin, bumabagsak din ang signal pag ganitong... Parang Raymond, you're on the air. Parang Raymond. Yes. Yan, go ahead. Ayun, ito yung binabanggit natin kanina, in and out, yung mga tao na pumapasok, may mga palabas, meron ding mga papasok pa. Ito, tingnan bakit may tambol akong naririnig dito. Naririnig din namin sa background, parang Raymond. Kaya nga parang hindi naman yata translasyon ito. Parang piyesta Sabagay, piyesta naman talaga ngayon dyan sa Maynila. Baka may kabi-kabi lang. May dragon. Aba. Mukhang... Anong exact? Hindi kaya naligaw yan. Parang Raymond. Oo nga, may dragon itong grupong ito pero nandun sa kabilang lane nitong Picasal Street. Kamusta ang kalagayan ng panahon dyan, Laki Raymond? Maganda. Ito yung babanggitin ko nga sana kanina dahil hindi siya yung masyadong maaraw. Kaya kayang-kayang kung kami na nandito sa sabagay, pag ikaw ay wala doon sa mismong traslasyon, ay okay lang itong panahon na ito. Pero pag ikaw ay talagang lumapit doon, talagang yung daluyong ng tao na yung singaw. Talagang ma-absorb mo. Mahirap. Kaya dumadami yung ating mga kababayan na nadadala o nare-respondihan at dinadala sa mga yung mga first aid stations ng iba't ibang maliban sa Philippine Red Cross. May napakaraming mga volunteer groups na nagtutulong-tulong para maasikaso itong ating mga kababayan na nabibiktima ng kapag naiipit sila diyan sa bahagi ng nagaganap na translasyon paring Romel at Yuel. Okay, maraming salamat Laki Raymond. Yan muna ang ating sitwasyon dito sa kabahan ng Picasal. Parang style pala ito namamasko style pupunta lahat ng business establishment na bukas dito pinupuntahan nila. Parang yung style ng caroling. Parang nangangaroling. Parang ano yan? May dragon dance? Meron. Meron. Kaya pala ganito. Anyway, kaya mo lang sitwasyon dito sa ating kinalalagyan dito sa makabaan ng Picasal Street. Ito si para sa Translasyon 2025, ito si Raymond Advance para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa A DZRH special coverage. Ang bilis ng oras, partner, Laki Romel. Yan na po ang 2 oras pa lamang. Pero magtutuloy-tuloy ang ating special coverage hanggang sa matapos ang traslasyon. Hanggang sa makabalik sa Quiapo Church ang andas ng Poong Nazareno. Ang kanyang tahanan, ang Quiapo Church. At tabayanan niyo pa po ang susunod na special coverage ng DZRH na may kaugnayan pa rin po sa Traslasyon Nazareno 2025. As of press time, nasa 9 na oras na ang prosesyon. Ang tagal na ng Nazareno. Mula alas 4:41 kanina madaling araw, natagalan sa bahagi ng P. Burgos bago nakatawid sa Ayala Bridge. Ganun din nang dumating sa kanto ng Quezon at Arlegui Street. At tingnan natin kung mapapaaga o alas 11, alas 12 mang nang tuluyang makapapasok sa Quiapo Church
ang andas ng Poong Jesus Nazareno. Inyo pong nakasama, ito po si Yuel Reyes. At ito yung lingkod si Romel Fuertes. Para sa Nazareno 2025 DZRH Special Coverage, una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. oras po natin 1 minuto makalipas ang 2:00. At susunod na sina Attorney Cheryl Adami Molina, Cheryl, Attorney Cam, Attorney at si Cam, Miss Karen Miss Kay. Oyong. Ayun. This